my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, worthy, worthy,
ang Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto nyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Hello, hello, hello! Hello mga ka-daily life sharing! Pasigla ng pagsigla! Palakas ng palakas! At parami ng parami! Gabi, ipakita mo ang ating studio kung gaano kasaya! Mapagpalang hapon mga ka-daily life sharing! Hallelujah! Mula sa Parañaque City, pinapaabot namin ang taos-pusong pagbati sa inyong lahat! Hallelujah! Pinagpala upang maging pagpapala! Pakisulat nga sa comment box, ako'y pinagpala upang maging pinagpala! Amen! Praise God! Hallelujah! Nasaan na? Mag-invite, mag-share, mag-like, mga kaibigan, mga kapatid. At habang umaawit kami dito sa studio, yun! Samahan nyo kami! Tayo nang mag-invite, mag-share, mag-like, mag-tag! Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mithiin. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Minsan pa. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Wow, pinagpalang hapon. Sa puso ko'y walang Ibang mimibigin. sa Buhay ko'y walang ibang mithiin. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Ngayon naman, lahat ng may hininga, Lahat ng may hininga, magpuri sa ngalan niya. sa ngalan niya. Kalooban ito ng Kalooban ating ito ng Diyos Ama. Katawan ay iindak, umindak-indak. Kasabay ng paglundag, Pumalakpak ng may wagapak galak. may galak sa presensya niya. Minsan pa, lahat ng may hininga, Lahat ng may hininga, magpuri sa ngalan niya. magpuri sa ngalan niya. Othniel! Kalooban ito ng Othniel is Diyos Ama. dancing. Zechariah is dancing. Zechariah, show them how to dance. Kasabay ng paglundag, Pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Itaas ang ating mga kamay, iwagayway. Hallelujah. Let's praise the Lord. Hallelujah. Purihin siya. Purihin siya. Hallelujah. Dayawan siya. Pumalakpak ng may galak sa presensya niya. One more time! Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Woohoo! Gabi, pakita mo nga si Othniel. Yan, ang aming apo. Pangalawang anak ni Pastor Hadasa at ni Pastor Carl. Othniel, dance! Hello, hello mga ka-daily live sharing! Lahat ng may hininga, bumangon! Tumayo! Yehey! Hello kay Ate Etang Gomez sa Italy!
sabay ng matunda. Hello kay Lea Poncion sa Las Piñas. Hello kay Mayan Corcuera. Ikaw lamang, Jesus. Diba nakakaindak mga ka-daily life sharing? Sa awitan pa lang, ginigising ka na. Kaya halina kayo. Hello sa mga taga Santiago City, the Hub of Christ family. Hello sa taga London kay Emerald Tamayo, Larry Bautista. Oy! Hello sa mga taga Davao, Patricio family. Hello kay Ate Evelyn. Oy, sabi ni Weng Molera, ako'y pinagpala upang maging pagpapala. Amen! Tunay na ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Amen! Sige po, patuloy tayo mag-invite, mag-share, mag-tag, at mag-like. Ibahagi natin ang programang ito na nakakagising. Nakakagising ng pananampalataya. Amen po ba? Pabatiin natin ang gwapong-gwapong bisita natin kahapon. Mukhang nagse-second time around. Yan. Ayan, magandang hapon sa mga ka-daily life sharing. Kaya naman, narito ako, hindi na nag-iisa. Oh. Kundi, kasama ko pa ang aking mga kapatid sa kape at pandasal. Praise God! Hallelujah! Grabe, ang Ako po ay taga Paranaque. Kaya taga Paranaque dyan, manood na kayo at kayo'y pagpapalakin. Amen! Ito naman si ating Bisaya. Bisaya, sino ba yan? Mrs. ko po. Pakilala mo. Narito po ang aking minamahal na asawa. Pinagpalang Bisaya. Ayan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Maayong udto sa inyong lahat, mga taga-Bisaya, Nabal, Biliran. At tinatawagan ko po at aking inyayahan ang aming mga nangupahan sa aming apartment na si Irene Buligaw. Wow! Welcome po. Praise God. Hello, kaway-kaway dyan sa lahat ng mga taga-Pasig. Aking yung aking anak, yung aking nanay, yung aking mga apo. Kumusta kayong lahat dyan? Ako'y narito ngayon sa Daily Life Sharing. Hey, hey! Hey! At binabati ko rin po dyan ang aking mga kababayan sa Iloilo at Bacolod! Ayan! Welcome po kayo dito sa ating Daily Life Sharing at mapunta na po sa USA, Amerika sa ating mga ka-DLS dyan! Magandang umaga po dyan sa inyo ngayong tanghali dito sa amin. Ayan. Amen. Sabi ni Crisa Marquez Mendoza, ang taas ng energy ni tatay. Praise God. Sa sobrang taas, nagulat ako eh. Hallelujah. Akala ko muntik ako tumapon eh. Akala ko ano nangyari, bumabati pala. Pwede na rin. Kaya nga daily live sharing, di ba? Sabi ni Sheila Igico Manuel, woho! Nawala. Hello, maayong adlaw sa tanan. Hello, Ate Naomi, I love you. No, ngayon, naunahan ka ng anak mo. Sige, babati siya mamaya. Naimbag nga aldaw, Ita Isabela. Oho! Pauli ba ang bayan ng Magiting? Ang mga taga General Trias! At siyempre, ang pinagmulan ko, bayan ng Makata, ang Bulacan! Welcome sa Daily Life Sharing! Pastor, magpaliwanag ka rito, madilim. Take two! Saan po kayo galing? Ulit. Hello! Pauli ba ang bayan ng Magiting? Aha. Sa Cavite, ang taga General Trias! At siyempre, ang aking pinagmugatan, ang mga mamamayan ng Mulero, mga Makata, ang San Miguel, Bulacan, tayo na! Nandito na ulit ang mambubulabog sa inyong tuwing hapon, ang Daily Life Sharing! Ang saya-saya, sabi ni Ate Evelyn, na-miss ko kayong lahat. Yun. Tayo na pabatiin ang nasa kaliwa. Yan. Pinagpalang hapon po sa mga nanonood sa Daily Life Sharing. Yes. Shoutout po sa mga taga Mandaluyong. Anak,
loob o labas? Pareho na rin. Pastora Marivic, kailangan ng seminar. Huwag mo nang influensya. Huwag na influensya. Hindi niya raw alam saan niya madaluyong. May palang loob at labas. Taga saan ba tong batang ito, ha? Kasi kung labas, anuan na yun. Kayo naman. Okay. Bumati ka, anak. Hello po sa mga Montalban nanonood. Ayan! Tapos, shoutout kay Mami. Ano pangalan ng mami mo? Sheila. Lagot. Bati mo naman yung daddy mo. Hi, Dad. Si Kuya, bumati ka. Ang tawa, mga bata. Wala mami dyan sa Mandaluyong. Yun. Lala naman. Praise God. Pastor Hadasa. Yes. Ang ating direktor. Shout out po sa lahat ng mga nasa iba't ibang bansa. Diba? Walang nahuhuli pagka laging nauuna. Tama ba? Ayun. Isulat nyo nga sa comment box, walang nahuhuli pag laging nauuna. Yes. Sa agap. Yun ang sobra sa agap. Tama. Sabi ni Sheila, kinikilig kami dito, anak. Praise God! Napakabuti ng Panginoon. Awit nga tayo, Pastor. Isa pa. Hawak mo ang bukas ko. Panginoon, siyang may likha. Tanging tugon Sa lahat ng pangangailangan, Panginoon, Panginoon, siyang may likha ng kalawakan. Tanging tugon, tanging tugon sa lahat ng pangangailangan. Kailanman di nagbago, hallelujah. Kailanman di nagbago mga pangako mo, mga pangako mo. Tanging ikaw lang ang aawitan, sasambahin magpakailanman. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay hindi mo ako iiwan, ni pababayaan man. Panghahawakan ko, panghahawakan ko mga salita mo, mga salita mo totoo. Lalapit ako sa mahabagin mong trono. Mahabagin mong trono. Isisigaw ko kadakilaan mo, dahil sa'yo lumaya ako. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan,
Hallelujah. Panginoon, salamat po sa isang grasya na iyo pong magamit. Isang pribilehiyo na iyo pong kami ay tawagin at piliin upang maglingkod sa hari ng mga hari. Ama, salamat po sa iyong grasya sa oras na ito. Patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa sa amin at pagpalain ng himpapawid. Pagpalain ang lahat ng mga aabutin ng mensaheng ito at ma-encourage, mapalakas, magkaroon ng kapayapaan sa buhay, masumpungan ka higit sa lahat. Maranasan ka ang higit sa lahat pagkat ang makapiling ka, Lord, ay higit sa lahat po ng kayamanan. Ang makasama ka, Panginoon, ay higit sa buhay. Kaya Lord, pagkat ikaw ang buhay, manatili ka buhay na buhay sa aming mga puso at aming iibigin ang mga salita mo. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Purihin ka at sambahin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Ayan. So, salamat sa Diyos sa kanyang mga mainit na pagbati, Pastora. Grabe. So, ngayon ay activated, di ba? Ang mensahe ay activated. So, ma-activate lang ang tao kapag makita mo na ang Diyos ang mauna sa buhay natin. Kaya mayroon tinatawag na right voice with the right choice. Kasi kung wala po yung activator, mahirap pong maging active. Kaya meron pong ang tawag niyan ay sino ba ang dahilan na nagpapagising sa iyo sa umaga? O, di ba? Ang nagpapagising sa iyo sa umaga, di ba? Sa Bible din naman, sino ba ang nag-a-activate sa buhay mo para maranasan mo ang Panginoon? Di ba? Kaya nga kung ang Panginoon ang nasa atin, alam mo kapag si Lord ang kapiling natin, wala pong pagsala na ang Diyos ay hindi tayo kukurunahan ng tagumpay. Dito masasabi natin sa salita ng Diyos, sabi ng Proverbs 11:14, "For where there is no guidance, a people falls." Ayan. Where there is no guidance, a people falls. But in an abundance of counselors, there is safety. So kung marami pong mga taong nakapaligid sa iyo, mga taong tagapayo, mga taong may alam, marurunong, pag ikaw ay doon, huwag kang magiging pag-isa kasi kung ano yung iyong buhay ngayon, dahil mayroong mga buhay na nakapaligid sa iyo. Kasi una, pag once na-activate ka, there is life in your soul and in your body. There is life, di ba? Sa James chapter 2, faith without action is dead. So kung ang faith natin, nasa atin yan, ay para mabuhay yan, si Jesus ang nag-a-activate niyan, ay talaga namang magkakaroon ng life to your soul, life to your body. And the second one is life to your friends and life with the people around you. Yung buhay sa piling ng mga kapaligiran mo. Kaya kung wala pong guidance, napakahalaga ang guidance sa buhay. Si King David, sa Psalms 144 verse 1, "Blessed be the Lord, my rock, who trains my hands for war and my fingers for battle." May trainer talaga eh. Meron po talagang trainer po doon. May nag-guide po doon, may nagbatak po doon. Kaya nga si Lord talagang activator ni David, who trains my hands for war and my fingers for battle. It's the Lord who trains my hand for battle. Sabi ng Psalms 18 verse 34a, sabi doon na, He trains my hands for battle. Diba? Kaya nga doon sa sinabi ni Paul din, sa Philippians 4:13, I can do it. It's Christ who did it, who strengthens me. It's Christ who did it. Kaya nga ang Panginoon ang gumagawa niyan.
Kaya nga sabi nga di ba, sa Proverbs 37 verse 23, that the steps of a good man are ordered by the Lord. Si Lord talaga ang nagpapa-activate sa buhay natin. At ang mga salita niya ang nagbibigay sa atin ng lakas. Salita niya ang nagbibigay sa atin ng kompas. Yan po yung kompas, yan yung direction. Kaya nga sabi nga, thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Kaya nga kapag ang Diyos ay kapiling natin at yung mga tamang tao sa paligid natin, mga taong godly sa paligid natin, ay talagang magkakaroon ka ng right choices in life. Mahirap kang mapaligaw. Mahirap talagang imposibleng maligaw ka. Kaya ang Panginoong Hesus talaga, ang pinaka nang bumaba at nagkatawang tao ang Panginoong Hesus, ang Espiritu Santo'y bumaba. Dati, ang Espiritu Santo ay sa Kanya lang nananatili. Nang siya'y nabuhay na mag-uli, nung siya'y namatay at nabuhay na mag-uli, ang Espiritu Santo ay sumasa lahat ng tao. Di ba? Sabi ng Acts chapter 2, di ba? The Holy Spirit come to all flesh. Ang Holy Spirit ay bumaba sa lahat ng tao. Di ba? Kaya nga makikita mo, yung safety talaga ay yung merong mga godly people, God-fearing people around you that giving wise voices inside your circle. Giving wise voices inside your circle. Kumbaga, kung makikita nyo mga kapatid, mga kaabangers, pag meron kang ganitong solid na mga kaibigan na godly fearing people, I tell you, mahirapan ang kaaway na mailigaw ka. Kasi, kapag magdesisyon tayo, no? Kapag makapagdesisyon tayo, ang desisyon natin ay may kinalaman yung mga taong with wisdom, with a heart of wisdom. Yung mga taong ito na may mga puso na may karunungan, ito po yung nagbibigay activation. Nag-a-activate sa iyong buhay, nagpapakilos, nagpapa-active ng iyong spirit, nagpapabukas ng iyong spirit. Kaya nga sabi ng Proverbs 24 verse 6, for by wise guidance, you can wage your war. Wow. Wise guidance, you can wage your war. And in abundance of counselors, there is victory. Wow, grabe, Andoon po yun, yung napakadaming counselors, mga tagapayo, si David, may mga tagapayo siya. Andun sila Sadok, di ba? May mga tamang taong nagpumapayo sa buhay niya, nakapaligid sa buhay niya. Kaya makikita mo, sino po ang challenge ko dito sa ating lahat? Sino po ang mga godly fearing na mga tao sa paligid mo? Sino sila? Kasi pag meron ka niyan, napakalusog ng buhay mo. Napaka-healthy ng paglilingkod kapag meron kang mga taong pinapayagan na magsalita sa buhay mo. Bukod sa ang Holy Spirit nasa sa iyo, napaka-healthy ng meron kang taong papayagan. Ito po yung mag-a-activate sa iyong spirit na pampagising ba? Pampabuhay. Kaya mabubuhayan ang iyong pag-asa. Sabi nga ng Proverbs 9 verse 8 to 9, and he who reproves a wicked man incurs injury. Do not reprove a scoffer, or he will hate you. Reprove a wise man, and he will love you. Oh. Kaya nga po, mga kapatid, ang isang matalinong tao, handa po talaga siyang tumanggap ng koreksyon. Ito po ang aking isang friendly advice or godly advice. Hopefully, paniwalaan mo to. Kasi sometimes, huwag tayo talagang ma-addict lang puro sa encouragement. Walang mali sa ma-encourage ka. Walang mali dyan. Pero huwag tayong matenga lang na puro encouragement. Pero kasi baka nandoon ka na sa next level, baka correction na lang
koreksyon na ang kailangan sa'yo. Kasi encouragement, di ka naman na forma. In-encourage ka na, hindi ka pa rin naman nagpaayos. Pero siguro, kailangan na ng koreksyon. O gaya ng hilot, pag ang isang pilay o pilay na nangyari, kapag himas, hindi yan gagaling ng himas lang. So, kailangan, minsan sasabihin ng manghihilot, okay, handa ka ha, kasi hihiklatin yun eh. Hihilain yun para maibalik sa tamang pagkalagay yung kanyang buto na disalign. So, hindi po hihimasin yun. Hihilain bigla ng manghihilot yun. Paghilot niyan, tapos na-align bigla, sus, ang libreng-libre na. Pero nung una, talagang sisigaw ka pag hiniklat ng mga maghihilot. Kasi minsan, kailangan po natin ng taga-correct. Ayan. Handa ba tayo para mag-activate yung ating spirit? Last na po. Kaya sabi ng the fear of the Lord sa Proverbs 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight. Oh. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight. Magkakaroon ka talaga ng mata sa pangloob. Insight. Di ba? Magkaroon ka ng pananaw. Pananaw na pang-itaas. Pananaw na paangat. Hindi lang diretso, hindi rin pababa. Paangat ang ating pananaw. Kaya ang banal na takot sa Diyos is the beginning of wisdom. Ang salitang takot sa Panginoon ay ganito yan. You cannot love God. Now, sa Proverbs 16:6, you cannot love God na mahal mo ang Diyos at mahal mo rin ang masama. O mahal mo rin ang kasamaan. Hindi pwedeng magsabayan eh. Kailangan, if you love God, i-resist mo talaga kung ano ang evil. Talagang mamahalin mo ang gusto ni Lord para tuloy-tuloy ka na maglumakad sa kalooban ng Panginoon. So sa may wisdom sa tao, may wisdom sa Proverbs 9 verse 11, for by me your days will be multiplied and years will be added to your life. O gusto mong hahaba buhay mo? May kinalaman po talaga ang may nag-guide sa atin. And last, verse 12, if you are wise for yourself. If you scoop, you alone will bear it. O, di ba? Kaya nga, if you scoff, you alone will bear it. Ikaw lang mag-isa. Kaya doon ka sa wisdom ni Lord, hahaba ang buhay mo. Doon ka talaga naman, papayagan mo si Lord talaga. Amen po ba? Glory to Jesus. Kaya balik tayo ang Panginoon, sabi ng 1 Corinthians 1:30, siya ang ating wisdom, siya ang ating sanctification, siya ang ating righteousness. Kung meron mang ibig magmalaki, ipagmalaki niya ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya nga, ang wise ay talagang matalino ka talaga. Kasi yung talino mo, hindi galing sa sarili mo, kundi galing kay Kristo na siyang karunungan nating lahat. Amen po ba? So, praise the Lord. Pagpalain tayo ng Panginoon. Lord, ngayon din, dalangin ko na itong mga kapatid ko na nakikinig ngayon, magkaroon siya ng mga kaibigan sa paligid niya na mayroong takot, banal na pagkatakot sa iyo, mga pusong sa iyo nakakiling, sa iyo nakapihit, Panginoon. At Lord, at hindi kami aayon sa gawaing masama, kundi kami ay aayon sa iyong gawain, Panginoon. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng lakas na ma-activate kung ano ang nakalulugod sa iyong paningin sa buhay namin. Tulungan mo po kami, Lord. Sa pangalan ni Jesus, sabi mo nga, Lord, na hindi po sa pamamagitan namin, kundi sa iyong lakas,
na sumasa amin. Sa pangalan ni Jesus, salamat Holy Spirit. In Jesus' name, Amen at Amen. Amen. Wow, napakagandang mensahe ang ibinigay mo sa amin, Pastor Dong. Mga ka-daily life sharing, na-blessed po ba kayo? Na-miss nyo po ba ang mga ganitong talakayan, mga pag-aaral ng salita ng Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Amen. So, pang ilang araw na ba natin ngayon? 3rd day. So, pa-improve ng pa-improve. Kung alam nyo lang ang itsura namin dito sa studio. Mula nung day 1, talaga naman, sabi ko sa mga anak ko, magsisimula na tayo ng DLS. Taranta sila lahat. Akala ko hindi pa, ay hindi, sisimulan na. Kulang pa, hindi. Ang mahalaga, makapagsimula muli. Kaya nakakatuwa, no? Dahil nung unang araw, ang bisita natin ay si Pastor Jerry. Talagang ang dala-dala naman po niya ay activate. Yan talaga ang kanyang dala-dalang mensahe at ibinabahagi niya ito sa lahat ng mga simbahan sa buong mundo, maliliit o malalaking mga simbahan. Activate. At hindi ko sukatakalain na mapapapayag ko siyang magsalita. Yung pala, sabi ni Pastor Hadasa, ma, hindi yan basta-basta magsasalita. Subukan lang natin, sabi ko. Nung sinubukan namin, oh yes, I want, sabi niya. Kaya nakapag-share, di ba? Na-activate kagad siya. At dahil dito, itong buwan na ito, itong pag-uusapan natin, yung mga, lalo na yung mga ginamit ng Panginoon dito sa daily life sharing. Paanong mga na-activate ang mga buhay nila. Amen. Andito na si Pastor Samuel Siruela. Yan. Day 3 na, sabi ni Boh Kiamko. Oh yes, nagbibilang ka, boy. At ngayon, ay kung kahapon ay nakasama natin si Pastor Razali, na paano na-activate ang kanyang buhay, pananampalataya, paano siyang na-elevate, paanong na-unleash ang kanyang full potential, na ngayon ay pastor na siya, ngayon siya na po ay managing director din sa Dong Compoy Foundation, ngayon ay nasa Bacolod City sila, bumabati kami sa mga taga Bacolod City, wow! Kumusta kayo dyan? Magpa-pioneer na, magtatanim na ng simbahan. Imaginein mo, dito sa daily life sharing na activate ang grasya araw-araw. Ito pa ang isang napakagandang lingkod ng Panginoon. Pakinggan natin at ating i-welcome ang ating kapamilya na dating ang lapit lang pagka tinawagan ngayon, ang layo-layo na. Mag-e-aeroplano ka ng 2 oras, magbibiyahe ka pa ulit ng 2 oras. Talaga naman, malayo man, malapit pa rin. Daig ng maagap, ang masipag, i-welcome natin ang ating mahal, Pastora Maria Victoria Gagarin Manga. Wow, kompletong-kompleto ang pangalan ko. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga ka-abakers. So yan, sabi nga ng mga puti, no? Good afternoon everyone. Yan, sabi. At ang sabi ng mga Bisaya, maayong hapon sa tanan. Ayun. At syempre, hindi rin nagpatalo ang mga Ilocano. Ang sabi naman, na-imbat naman din. Kadayo, ano yun? Amin. Kalimutan ko ba ito yung aking spiel. Ayan. Welcome to Real Life, Real Talk, Real Life Talk. Ayan. Hala, tara na, mga kapitbahay, mga kapuso, at mga kapamilya. Ayan, kapamilya. Huwag kaya huwag ninyong kalimutan na mag-invite, mga kaabangers. Itag mo lang ang iyong mga BFF, ang iyong mga kamag-anak, at pati na rin ang ex mo, itag mo na rin dahil marami na naman tayong matututunan dito lang sa Daily Life Sharing. Yun, Pastora, kompleto. Pati ex inilagay eh. Ex-friend. Ex. La, ang saya-saya naman, nakakamiss. Nakakamiss talaga ang makasama ang mga lingkod ng Panginoon. Dati kami magkakasama, ngayon ay magkakalayo na. Kaya maraming nagtatanong, ano ba ang nangyari sa inyo? Ba't nyo ba inihinto ang daily life sharing? Pastora Marivic, ano daw ba nangyari? Ba't tayo nahinto ng daily life sharing? Ano bang nangyari sa iyo? Saan ka ba napunta? Umpisahan natin, Pastora, noong panahon ng pandemic, no? It was during the pandemic that I started
watching daily sermon pa nung time na yon si Pastor Dong, hindi pa siya daily life sharing. That was April 2020. Talaga, No? tanda- Ito yung panahon Pastora, na na-paralyze ang government, ang mga private offices at saka public offices, even churches at saka mga eskwelahan. Dahil lahat talaga bawal lumabas, Pastora. Hindi ka talaga pwedeng lumabas kahit saan, kahit nasaang bansa ka, dahil worldwide po ito. Kaya nga, Ayan. teka, Pastora. Si Pastor Ruben po, Opo. Sabi ni Ate Evelyn, ang ating missionary, akala ko nasa Maynila. Na-miss ka ng lahat, Pastora. Yan, sabi din ni Opo. Pastor Ruben, hi, Ma'am Maria Victoria. Sandali nga, nasaan ba yon? Si Pastor Ruben, nasaan ka? may pasok. May pasok. Yan, sige nga. May So, sa pasok madalit ka. sabi, Pastora Marivic, nung bago mag-pandemic, ano po ang inyong ginagawa sa simbahan? Noong bago po mag-pandemic, marami na po kaming ginagawa nung time na yun. Nagsiserve na po kami. Pinapadala na kami sa mga misyon, hindi lamang po sa local, pati sa ibang bansa, pinapadala na kaming mag-asawa, pati ang aming mga anak. And that time po, ako po ang assistant ni Pastor Ruben, Brother Ruben that time, no, sa kanyang education ministry. So lahat ng kailangan niya, ako yung nag-aayos ng mga kailangan niya. At marami pa po kaming mga ginagawang mga ministry that time. Ayan po. Katulad po ng See You Every Night sa ating life group. Yan, Pastora. At pagkatapos ng daily life sharing na, ano na ang na-unlist sa iyo? Ayan. Nung daily life sharing, no, kasi si Pastor Ruben, lahat ng mga may trabaho, nahinto ang lahat ng trabaho nila. Pero si Pastor Ruben po, dahil ang kanyang organisasyon ay nagpapautang ng mga bansa, sila po ay may pasok pa rin, ano? Pero work from home po siya, no? Pero saan ka naman nakakita, Pastora? Ang kanyang organisasyon, at yung iba nga, di ba, nagtanggalan na ng mga tao, nag-offer na ng mga early retirement, etc. Pero ang kanilang organisasyon ay nag-hire pa, di ba? Wow. Saka naman nakakita ng ganon. Kaya pinagpala rin po talaga kahit na dumating yung pandemic, meron pa rin pangsalo. Kasi nagbabayad kami before ng aming condo nung time na yon. Ayan. So, ibig sabihin po, noong time na yon, kailangan talaga ng budget ng mga bansa, lalo na yung mga poor countries tulad natin. Kaya tayo nangungutang sa ADB. Ayan. Ito po yung pandemic, ano? Ito yung pandemic na napakalaki ng impact sa buong mundo. Maraming nagsara ng mga kumpanya at talaga naman, ano, yung mga empleyadong katulad ko, mabuti na lang early retirement ako. Buti ako nakakuha pa. Hindi ko lang po yung alam yung iba kung nakakuha dahil nalugi, na bankrupt po ang ibang kumpanya. Ito yung panahon na marami sa mga tao ay they're facing uncertainties. Yan. At isolation. Kasi nga po, doon ka lang sa bahay, hindi ka pwedeng lumabas. At kung wala kang ayuda, magugutom talaga. No? Kaya thank God kasi inorchestrate po ang daily life sharing. Wow. Di ka man mabusog physically, spiritually, punong-puno talaga at busog na busog ka. Ayan. And this program, Pastora, no, it became a meaningful source of encouragement and spiritual nourishment para sa akin. Ano? Even sa buo kong pamilya, kay Pastor Ruben, sa aming mga anak. At dahil wala naman tayo ibang pagdedependehan, Pastora, kundi ang Panginoon, ano? Dati po talaga, ang mga simbahan sarado. Pero alam niyo po ba, ito ang nakakatuwa. Kahit na nagsarado ang mga simbahan, ang sa amin dito sa The Hub of Christ ay lalong dumami ang gawain. Ano? Natuwa nga kami kasi po, nagkaroon ng gagawin every day. Ano? Yes. Every day. Tapos, nung nagkaroon na ng daily life sharing, ginawa po akong coordinator, no? After that,
eventually, naging host din po ako at nakasama ko pa sa Daily Life Sharing TV si Pastor Zali Montehermoso. Yan, na-miss daw niya ang And iyong going trivia. back po dun sa... Opo. Na-miss daw ni Pastora Sally ang trivia ninyong dalawa. Ay, talaga naman, Pastora, I miss you too. Ayan. Going back to Pastora doon sa tanong ninyo kanina, aside from hearing and reflecting on the Word of God, I became more interested in listening doon sa mga encounters at saka testimony ng mga ordinary people. Kasi hindi lang po yung mga pastor, kung hindi yung mga ordinary people. Kasi there's stories of faith, struggles, no, yung mga perseverance, God's presence in their lives, they inspired me talaga and helped me to see how God works in our everyday circumstances. Talagang makikita po ninyo na God is good all the time. Amen po. And as I continued watching, no, yung mga messages at saka personal testimonies nila, Pastora, they touched my heart. Although we are already serving the Lord that time, little by little, no, I felt spiritually awakened and encouraged to really deepen my relationship with the Lord. Yan, lalong lumalim. Lalo ako na-amaze sa ginagawa ng Lord dahil lalo nga pong dumami ang ating mga gawain, ano, kahit na nagsara ang ibang simbahan, tayo po, lalong dumami ang mga ginagawa. Yan! Hallelujah! Sandali, Pastora Marivic, nasaan na kaya ang ating mga ka-daily live sharing? Isulat nyo nga sa comment box. May mga nagsara pero maraming nagbukas. Isulat nyo nga po dyan. May mga nagsara Ayan, napakarami, pero mas Pastora. marami ang nagbukas. Yan. Ano ang binuksan ng Panginoon sa buhay mo, Pastora? Dati po, Pastora, yung ang gawain natin, di ba, see you every night. Pero nung nagkaroon na ng daily life sharing at nagka-pandemic, hindi lang every night, every day, lahat, buong araw, talagang wala ka namang gagawin sa bahay. So talagang nandiyan ka anytime, di ba po? At Amen. that time, nagkaroon din ng couples ministry, kami po ni Pastor Ruben yung nag-lead doon. At nag-lead din ako kami po ni Pastor Ruben ng youth. And at the same time po, nagturo din kami sa children. Ayun. Kaya masasabi ko talagang napakagaling ni Lord, no? Amen. Nahasa, nabinat, nabanat, nabunot, nabakbak. Yun, lahat na. Lahat ng nandun. Pero alam nyo, may kagalakan po sa pagsaserve sa Panginoon, no? Kasi nga po, hindi talaga na bakante. No, yung buong congregation naging equip pa, no? Naging equip po dahil lahat talaga nagkaroon ng education ano ba to, yung training sa education. Ayun po, tuloy-tuloy talaga ang pagtuturo ni Pastor Ruben. Naalala ko noon, ako si assistant. So, maya-maya, ma'am, after an hour, eto naman. So, sunod-sunod. Ang dami po noon. Meron tayong heart training, heart turning, Amen. heart tuning, Wow. understanding heart, my faith, new believers, new life, honorable sons and daughters. Imagine niyo 7 ang klase, araw-araw. So, talagang may imagine nyo, naku, talagang natuto ang buong kongregasyon. Yeah. Kaya imagine nyo na lang natin, talagang pinili talaga ng Panginoon na mangyari yan. Ay, sabihin, inalaw ng Panginoon na mangyari ang pandemic dahil meron din talagang ituturo sa atin. Amen. Wow, nakakamangha naman. Pastor Dong, tignan mo ang resulta ng daily live sharing. Sasabihin mo pa ba na hindi mo pa itutuloy ito? Nakita mo ang napakagandang resulta nito? Pastor Dong, ikaw ba? Ano bang na-activate sa'yo? May na-activate pa ba? Lalong ang na-activate, lalong lumawak yung scope, yung capacity ba? Capacity to release, capacity to give away, yung yung hindi pwedeng, tama ang sabi ng Ephesians 3:2 This stewardship has been given to me for you. Amen. Hindi pwedeng tumigil sa apat na corner of yourself. Kasi yung liwanag na yan, hindi pwedeng pagkatapos kang maliwanagan,
ilalagay mo sa ilalim ng lamesa. Wow. Hindi pwede. So, yun ang nag-activate. Yan. Kaya madalit sabi, Pastor Dong, ang nangyari kay Pastora Marivic, sa ayaw niya at sa gusto, sumunod siya sa agos. Kasi yun yung resulta. Ang tinding agos ha, Pastora. Oo. Yun yung side benefits nung alam mo, yung wala kang ulterior motive, Pastora, na yung liwanag mo, ay hayaan mong magningning din sa iba. Yeah, Yan talagang sila ngayon. nagningning, halatang halata. Maraming nagsasabi, spiritual growth classes daw yon. Attendance. Sino sa inyo ang umattend ng spiritual growth classes? Uy, may nagising, may na-activate. Nandito si Luisa Manrique. Hello, Luisa. Kahapon ko pa siya gustong batiin. Hindi ko mabati-bati kasi ang bilis. Yeah, Pastora Marivic, ano pa, maliban doon sa nakita mo na nakapag-organize ka ng mga kailangan, maliban sa mag-assist kay Pastor Ruben, ano pa po ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo, Pastora, maliban doon? Sa daily life sharing po, it has not only helped me to grow in understanding God's Word, but also motivated me to live it out in my daily life through the experiences shared by others po. Wow. I learned valuable lessons about faith, hope, and trust in God's guidance. Yun po, Yes. especially during trying times. Kasi nung time na yun, Pastora, pag wala kang trabaho, anong gagawin mo, di ba po? Tama. Kung walang ayuda, ay wala na talaga. Kawawa naman ang mga anak. Tapos po, praise God talaga dahil naging hearer at doer po ako. Di lang po talaga dahil ako'y nanonood lang, hindi lang po yun, kundi ang buo ko pong pamilya, lahat sila, ay naging hearer at doer din, yung mga anak ko, tsaka si Pastor Ruben. Kahit kami po ay nakakulong sa four corners of our maliit na tahanan, pati po yung aming relasyon bilang pamilya ay lalong tumibay, Magkasunod po kasi na nawala si Pastor Red noon at si si Chino. Noong time na yon, nag-aral po si Pastor Red sa Singapore almost a year. Tapos si Chino po sa Taiwan. Na hanggang ngayon, doon na nagtatrabaho. Siya po ay permanent resident na, Pero talaga po, God's timing is always perfect, Wow. Imagine po, panahon ng pandemic, nagkasama-sama kami apat. Ako, praise God. Kasi yung mga oras na nawala, Pastora, bumalik na naman. Yung Hallelujah. dati lang, Pastora, di ba? At Amen. mas naging solid po ang pagsasama namin bilang pamilya. Kaya Amen. salamat sa Diyos, So kahit na dumaan ang pagsubok sa buong mundo, there was healing, there was restoration, and there was redemption. Ayan po. Amen. Praise God. Talaga, Pastora Marivic, hindi ka na maawat ngayon. Magpipreach ka na talaga. Handang-handa si Pastora Marivic. Praise the Lord. Sabi ni Emerald Tamayo, yan daw ay ang spiritual growth classes. Pastora Marivic, ikuwento mo nga sa konting kwento, bakit nagkaroon ng simbahan dyan sa Iligan City at paano kayong itinawid ng Panginoon? At ano ang resulta ng inyong pagtawid? Madali ba? Bago po kami, after po ng pandemic, ang nangyari po doon, kaya naman pala kami nilagay sa iba't ibang ministry. Ay, grabe po naman pala ang gagawin sa amin. Ginawa kaming mga pastor. Pero alam niyo po ba, sabi ko, Lord, ayoko maging pastor dahil mahirap ang pastor. Pero ito po, lo and behold, talagang ginawa kaming pastor. Nung pastor na ako, hindi lang pala mahirap. Mahirap na mahirap na mahirap na Sobra ka mahirap. naman! Totoo po yun. Mahirap talaga, Pastora. Hindi po ba? Yun lang pag-handle mo ng tao sa mga sa simbahan na ginagalawan ninyo. Ay talaga namang challenge na po yun, di ba po? Pero alam niyo po, nung kami ay pinadala, we were sent with an assignment po. Unang assignment namin, we were sent to Iligan City. Sa mga hindi po nakakaalam na kami po ay sinend doon, doon po kasi ito po kasing daily life sharing ay na-connect din ang ating viewer na si Ate Emerald Tamayo sa kanyang mga anak sa Iligan. And it turned out po na naging Christian din ang kanyang mga anak, kaya
Pero panawagan ang Diyos na kailangan maglagay din ng simbahan sa Iligan. Kaya ang ating mga pastor po ay dali-daling naglagay ng church dito sa Iligan City, no? Pero ang unang-unang pinadala ay si Pastor Red. Dati po hindi pa siya pastor nung time na yon, at dati po ay sa harap lang ng kanyang apartment, may puno ng mangga at nagtrapal siya doon, nilagyan ng pulpito, yun, simbahan na agad. Salamat sa Diyos dahil isang taon po na binuno ng mga katuwang ni Pastor Red sa Iligan ang simbahan doon. So, at yung second year natin ay talaga namang nakatawid tayo sa Herona Town Center. Yes. Pero alam niyo po, Pastora, malalaman mo talaga na talagang pinadala ka ng Panginoon eh. Una, Lord, bakit mo ba kami dito pinapadala? Eh, hindi naman po namin kadila ang mga tao dito. So, syempre, Pastora, meron agad, meron agad na iisipin mo, merong hindrance. Kasi hindi ko naman sila kapareho ng pananalita. Paano ako maiintindihan? Paano kami maiintindihan? But, you know, God made a way, no? He made a way kasi pinag-iintindi talaga kayo kahit na hindi kayo magkaintindihan, no? Sabi nga ni Pastor Ruben, pag nagpipreach siya minsan, sasabihin niya, mamili na lang po kayo, English o Tagalog. Kasi nga hindi niya masabi sa Bisaya. At one time po, nung nagpipreach ako, sabi ko gano'n, kaya kayo, magpahubog na kayo, nagtawanan. Sabi ko, bakit kayo nagtawanan? Yung pala, ang hubog, ibig sabihin maglasing. Hindi ba? So, nakakatawa lang minsan yung mga sinasabi na hindi mo alam. Pero, you know, kahit ano pong sabihin natin, kahit siguro mag-speaking in tongues ka, nagkakasundo ang aming mga spirit, no? So, ibig sabihin, aligned po yung aming mga spirit. Ayan po. At pagkatapos po, dinala kami sa Herona at ngayon po ang aming 4th anniversary. Nung Sunday po, nag-anniversary na naman kami. Lumipat kami sa bago naming tahanan sa Sendong Village po, sa Ablica Building po. Yan po, sa Dalipuga. Ayan po. Kasi lumipat kami, the reason po, mas maliit siya ng konti, pero ang reason po, mas maraming tao sa building na yon. So, yun po talaga yung hinabol namin, hindi na yung mga malaking building. Yun Sabi po, ni Pastor. Leonilo Dagisonan, mga Espanyol po kami dito sa Iligan. Wow, napaka-exciting naman ang kwento ninyo, Pastora Marivic. Tunay na na-activate, na-unleash ang inyong full potential sa ginawa ng Panginoon sa inyong mga buhay. At salamat sa Diyos at napakaganda talaga ng milestone na ginagawa ng Panginoon. Ikwento mo nga rin yung ginawa ng Diyos sa Davao City. Ayun. Pagkatapos po, dami, no? Sunod-sunod. Last February po, pinadala rin kami ng mga lingkod natin, ng ating mga magulang sa Davao City para rin po ma-monitor natin, para po ma-handle natin, para po maturuan natin ang mga tao sa The Hub of Christ Davao. So, in short po, we are handling na po The Hub of Christ Mindanao and hopefully po magkaroon pa tayo ng iba pang mga location para makapagtayo din tayo ng mga maliliit pang simbahan, mga satellite. Pero I'm very, very happy po kasi po ang Panginoon talaga, kapag inutos niya kung saan ka, He will provide for everything. Hindi mo kailangan hilingin kasi siya na talaga magbibigay sa iyo ng provision. Tama po ba, Pastora? Di ba po? Ganun talaga ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Amen. Talagang, if God orders it, He will pay for it. Salamat sa Diyos. Amen. Dahil sa kayong mag-asawa, kasama ng inyong mga anak, ay inihanda ng Panginoon sa panahong ito. At nang dahil dyan ay lalong lumawak, lumaganap ang ebanghelyo ng salita ng Diyos. At Pastora Marivic, Amen. ikwento mo nga recently ang ginawa ng Panginoon sa The Chosen Women Global, Iligan City. Yun, sayang di tayo nakapaglagay ng mga pictures. Nalagyan natin ng picture. Oo nga. Alam niyo po, yung sa Chosen Global, ito po talaga, last year po kasi nung nagpunta si Pastor May at si Pastor Dong, June 2025, nagkaroon kami ng parang maliit na mini BBLT for youth doon po sa isang simbahan sa Iligan. And then, ako po nagpatotoo ko ng tungkol sa family ko,
Nagulat ako kasi lumapit yung isang pastora. Sabi niya, Pastora, bakit hindi natin gawin yung women's conference? Sabi ko, oo nga, teka, next year. Kasi si Pastora May, yun ang kasama ko nag-women's conference sa Kuala Lumpur. Sasabihin ko para mag-usap-usap tayo. And then February came, eto si Pastora May nagpunta sa amin. Pagkatapos, pinag-usapan na namin yung tungkol sa women's conference. Excited po ang lahat dahil may mga inilagay kami mga pastors sa Iligan na siyempre, kahit po iba-iba kaming churches, Body of Christ po, talagang ang ganda ng kinalabasan. Noong April 18, 2026 po, nangyari itong women's conference na ito sa isang church po na malaki sa Iligan. At talaga namang pinagpala po ang lahat dahil napakaganda po ng aming nagawang programa. Kaya salamat talaga kay Pastor May at kay Sister Melody Lee sa sila po ang talagang mga utak. Yun, utak, Utak ng Women's Conference. Utak ng Women's Global. Ayan po. Sila po talaga. Kaya, thank you so much, Pastora. Kasi talagang lalong lumalim yung role ng The Hub of Christ Iligan sa Iligan City. Kasi po nakilala tayo bilang simbahan, nakilala ang mga pastors doon. At saka talaga namang, last Monday po kasi umattend kami ng another meeting dito sa Iligan. Talagang kilalang-kilala na kami. Hindi ko na nga po kilala yung iba. Sabi na sa, "Hi, Pastora, buti nandito ka." Okay. Hindi ko na po sila kilala. Pero nakakatuwa po talaga ang ginawa ng Diyos. Thank you, Lord, talaga. Wow! Sa kaalaman ng lahat, ang Chosen Women Global ay ginanap sa Iligan City. At more than 600 po yata yung umattend. Talagang lahat kami ay na-amazed sa ginawa ng Panginoon. Nako, andito na ang ating pamilya sa Nishio, Japan. Si Ayumi, si Ben Nakashima, kagwapa ng dalawang pinagpala. Oy, salamat naman. Sinama mo na ako. Kanina nabasa ko paulit-ulit. Ang ganda daw ni Pastora Marivic. Kanina pa ako nagsasalita. Walang nagsasabi sa akin, ha? Buti ka naman, Ayumi. Bumati ka. Ikaw ang aking isusunod na mag-guest sa daily live sharing. Yan. Maghanda ka, sabihin mo kailan ang iyong off day, anak. Salamat sa Panginoon. Pastora Marivic, parting words. Meron sa inyong paglilingkod na mag-aanak, ano ang masasabi mong napaka-solid na ginawa ng Diyos sa buhay ninyo at talagang sasabihin nyo there's no turning back? Okay, ang highest calling ko po, Pastora, in the kingdom of God is to love God wholeheartedly and love people faithfully. Everything else po in my career, ministry, relationships, talents, ambition flows. It all flows from the foundation, I am called to become more like Christ in character, to serve others with the gifts that I have been given, and to participate in the God's work sa reconciliation, sa healing, sa truth, and hope wherever I am placed by the Lord, Lahat po talaga ginagampanan naming mag-asawa at ni Pastor Red bilang isang pamilya, pati si Chino din po dahil kahit nasa malayong lugar siya, talagang naglilingkod din siya sa Panginoon. And Pastora, my specific assignment po may change throughout life, Kahit po magbago ito, but my ultimate calling, remains the same. But syempre po, to know God, glorify Him, and to help others experience His love and truth. Noong December 4, 2021 po, we were ordained as pastors, And later, nung nasend kami sa Iligan at sa Davao, handling Mindanao region, talaga naman pong nakakapagpasaya dahil mas lalong lumalalim yung relationship namin sa Panginoon. At kahit saan man po kami ipadala ng Panginoon, we will serve Him, may nakakakita man o wala. Yan po talaga. At syempre po, napakaraming gawain talaga ng ating iglesia. Kahit po itong suot ko ngayong t-shirt, yan, kape at pandasal. Dahil ako po mamayang 4 o'clock meron kaming kape at pandasal, so pupuntahan po namin yan. We also do mission locally
And of course, globally, pagkasama ang ating mga pastor at minsan kahit hindi sila kasama, kami pinapadala, no? And we also do life groups, mga training, leadership training po sa aming mga simbahan na kinakasakupan. Yan. And we also lead the prayer and intercession sa 24/7 po, we also do missions dito po sa Iligan mismo at sa Davao. Ayan. So, paano po ako na-activate ng Panginoon, Pastora? Jesus activated me. He is the one talaga. Wala nang iba. No? Pero may mga ginamit talaga na set man. At yan po kayo, Pastora May, ang aming mga magulang, Pastor May at Pastor Dong Campoy. No? Siyempre po, the Word of God is our compass. Compass po namin ng aming pamilya yan. Pero lalo talagang nag-activate, no, ang paglilingkod sa paglilingkod namin sa Panginoon, no? Yun po talaga, lalong uminit yung aming paglilingkod. At pagkatapos po nun, talaga nakita namin kung paano kumilos ang Diyos sa aming mga buhay araw-araw. Buhay na buhay po talaga ang Panginoon dahil nakikita namin sa everyday living namin. Though minsan, may mga pagsubok po, may mga times din po na nag-aaway, pero hindi kailangan matinag doon. Kailangan po, pag nagkaroon ng discussion, nagkaroon ng konting hindi pagkakaunawaan, hindi po dapat nating tulugan. Sabi nga ni Pastor Dong, huwag tambayan. Di ba po, Pastora May? Huwag ka talagang tumambay dyan. Dapat talaga harapin mo. Face your problem. If your problem is your face. Ayan, dapat talaga harapin mo ang problema mo. Amen po. Kaya ang daily life sharing, nakikita po talaga dito na kumikilos ang Panginoong Diyos araw-araw sa buhay ng mga kapatid nating nagsalita dito sa inspirational program na ito. Yan po. Pastora. Katuwa naman, Pastora Marivic. Sabi ni Brother Ben Manga, malayo talaga ang Iligan City. Pero nandito kami ni Mami Rose. Mamaya nga, attend kami ng kape at pandasal. Ayun. Tapos, a-attend pa kami ng life group. Sipag. Imaginein mo si Brother Ben, 83 years old na po. Ang init-init pa sa gawain ng Panginoon. At may programa pa silang mag-asawa, Pastor Dong. People need the Lord. Yan. Salamat sa Panginoon. Sabi ni Ayumin, Amen, Hallelujah. Payag na siya. At sabi din ni Roger Pavon, wow, nakabalik na pala uli ang daily live sharing. Hello, Kuya Roger, nasaan ka na? Saang lupalop ka na ba ng daigdig? Nasa Amerika ka ba? Nasaan ka ba? Hindi ko namin alam kung Nasa nasaan. Rizal ka ba? Ano ba? Yan. Praise God. Pastor Dong, sa mga ikinukwento ni Pastora Marivic, merong siyang naibahagi sa atin na nagkaroon ng malalim na pitak sa puso ko na bigyan natin ng pansin na aral. Kasi yung sinasabi niya na, ang hirap. Parang 4 na beses niya sinabi, mahirap. Samantalang kasama naman namin sila dito sa Paranaque. At tagal naman namin silang kasama. Ba't wala naman ako narinig na sinabing, ang hirap? Wala naman ako narinig na sinabi niyang, ang hirap-hirap. Okay, so... Nung nag-solo na sila, ang hirap-hirap. 4 na. Parang 4 na W yun, Wala yung pagkakaiba sa nagpamilya. Makiintindihan mo na ang magulang talaga ang bumabalikat lagi ng responsibilidad. Ang mga anak ay nag-e-enjoy. Ang mga anak hayahay, comfort zone, pero ang mga magulang nagsisikhay. Tama ba, Pastor Rizal? Nagsisikhay. Talagang naghuhukay. Namumuhunan ang mga magulang. May madalang pagkain, may pambayad ng tuition fee, may pambayad ng bahay, etc., etc. Ang mga anak nag-e-enjoy. Kaya tama ang sinasabi ng mga matatanda, pag kayo ay naging magulang, yun. Magulang talaga, Pastora, kasi Sabi, pag kayo'y hintayin nyo maging magulang, sabi ni Samuel Ciruela, mahirap po talaga pag nawalay sa magulang. Ito si Pastor Samuel, kasama ko to kahit saan
Pastora, meron po talagang tumatak sa puso ko do sa tinuro ninyo yung build it right and you will end up right. Yeah. Kapag tama talaga ang pagkakabuo, tama rin ang kahihinatnan natin. Yes. At magiging bunga talaga ng buhay natin ang bukas ang nakasalalay dyan ay kung paano tayo binuo. Amen. Po. At sa ating pananampalataya, pagkatao, pamilya, mga pangarap natin, mahalagang matibay yan ng pundasyon natin na ating pinagkakatayuan. Pero maraming mabilis ang mga shortcut, maaring mabilis yung mga shortcuts, pero ang mga bagay na itinayo sa katotohanan, karunungan at pagsunod sa Diyos ay tunay na nagtatagal. Tama ka talaga, Pastora. Amen. At sabi ng Mateo 7:24, kaya't ang bawat nakikinig ay sumusunod sa kanyang mga salita ay maitutulad ng isa-isang taong matalino na nagtatayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Dumating man ang ulan, baha at malakas na hangin, nananatiling matatag ang bahay na yan dahil ang pundasyon ay talaga namang napakatibay na bato. Ganon din po ang buhay natin, Pastor. May sabi mo kanina, parang buhay lang yan, di ba? Kapag itinayo natin ang salita ng Diyos at ang mga prinsipyo ng Diyos, magiging matatag tayong lahat sa gitna ng mga pagsubok. Kaya salamat po sa mga pagtuturo ninyo. Hallelujah! Salamat po, Pastor Dong, Pastor May. Sabi ni Pastor Rizal, no to shortcut. Trust the process. Yan. Amen. Amen. Praise God. Pastora Marivic, parting words sa mga nakikinig ng Daily Life Sharing. Parting words. Actually, nasabi ko na po kung ano man yung parting words ko kanina, yun na po talaga yon. Pero alam niyo po, ang isa sa masasabi ko, na para mag-activate, para lalong mag-activate ang paglilingkod at pagkatapos natin na makapanood lang nito ng daily life sharing, ay nakikita kong dapat talaga na tayo mismo kilusan o gawin natin kung ano yung narinig mo. Hindi pwedeng nandyan ka lang. Kasi di ba, nakinig ka nga pero hindi mo naman nilakaran, ano na mangyayari doon? Kaya naman, kapag nilakaran mo, ang Panginoon ay kikilos sa buhay mo. At araw-araw makikita mo talaga ang kasaganahan, hindi lamang sa bulsa, kundi kasaganahan ng buhay mo. Dahil may kapayapaan. Nai-inspire ako sa mga naranasan natin, Pastora May. Lalo na po, di ba sabi ko, ang hirap. Mahirap po talaga palang magtayo ng simbahan. Kasi po noon, nakasandal lang kami sa inyo, kaya hindi masyado Kaya masaya kami ng time na yon. Pero ngayon po na may mga sarili na kaming simbahan, I know lahat po ng mga naging pastor, nararanasan nila yan. Ayun, yung mga nasa satellite dyan. Alam ko, naranasan ninyo yan. Pero alam ko na ang Panginoon, pag tayo'y naging mananatili sa Panginoon, mananatili rin ang Panginoon sa atin. Kaya salamat po sa pagtitiwala, Pastor Dong, Pastor May, sa aming mag-asawa, sa aming anak, at syempre po, sa congregation ng The House of Christ Iligan at ng Davao. And asahan po ninyo na kami ay magpapatuloy na lalakaran kung ano man po yung mga ginamit o mga sinabi ninyo sa amin para lalo kaming tumibay. Salamat sa Panginoon dahil pinalalakas kayo ng Panginoon at dahil kayo malakas, kami lalong lumalakas. Amen po? Amen. Praise God. Sumasagot si Pastor Samuel Siruela. Ang hirap po talaga. As of the moment, hindi makagalaw, makakilos. Wala ang magulang na mag-guide. Move forward. No turning back. God's timing, I know, is perfect. Sumagot si Pastor Mark Fabian. 100% relate match. Alam mo, gusto ko talagang tanungin, ano palang mga pinaggagawa ninyo nung nasa tabi namin kayo? Kami lang pala talagang nahirapan, napagod Yan ang trabaho ng mga magulang. Hi, Pastor Presil ng Cebu. Praise God. Naalala ko, sabi ni Pastora Marivic, napakahalaga talaga sa lahat. Start right. Sulat nyo sa comment box. Start right. Do it right, build it right, you will end up right. Activate! Amen! Pastor Dong! Kaya right voice, right choice. Right voice, right choice.
na si Kristo Jesus man din ay nagtiis. So, dahil nagtiis ang Panginoong Hesus, sabi niya, kayo din ay maging handa sa buhay na ito, sapagkat ang taong nagtitiis sa buhay na ito ay tumitigil sa pagkakasala. Oh, wow. O tinutulungan ka upang huwag magkasala. Kaya nga minsan, sa ginhawa, hindi naman tao lagi madalas doon natututo. Ang tao natututo madalas doon sa pagtitiis. Kaya ang pagtitiis, isa sa mga matinding pagtuturo. Kaya sa atin dito, activate, kaya nga huwag lang tayo doon papasok sa Proverbs 9 verse 12 na wala tayong papayagan na magsalita sa buhay natin at maging marunong lang tayo sa sarili natin. Eh kapag marunong tayo sa sarili natin, kaya ikaw lang din ang bubuhat sa sarili mong alam. Kapag yun ay sumemplang, ikaw lang din lahat ang bubuhat niyan, mag-isa. Kaya sinasabi ng salita ng Diyos na sa multitude of counselors, there is safety. Amen. Alam mo, maganda kila Pastor Ruben at kay Pastor Maribek. Sila ay marunong, yung teachable nila, teachable spirit. Yung available nila, ginagawa kahit busy sila, available ang sarili nila. Ginagawa talaga nila intentionally na gawin talaga ang ginagawa ng Panginoon sa buhay nila. Kaya nga naman yung reward nila naman buhay na buhay. Buhay na buhay talaga. At patuloy pang magtiis, magtiis dahil yung ating ginagawa, hindi ito sa atin. Hindi ito sa atin. Kasi gusto ni Lord na maging example tayo, leadership by example. Marami tayo talagang pagtitiisan kasi ang Panginoon nagtiis din nagtiis sa atin, kaya tayo maging handa rin sa pagtitiis. Pero ang pangako ng Diyos, huwag kayong mag-alala, sabi ni Jesus, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang pagtitiis na tinutukoy dito ay ang mabuhay na huwag tayong mawala sa Diyos. Panindigan ang gusto ni Lord. Magkamali man tayo, nadapa man tayo, i-activate. Let God activate your spirit, because as long as there is a right voice, you can have a right choices in life. Amen. Praise God. Salamat sa Diyos. Salamat sa buhay ninyo, Mangga family. Mabungang mabunga. All season na ang bunga ng mangga. Kaya paborito ko ang Indian mango. Gabi, akyat. Hindi na pasok eh. Praise God. Salamat, Pastora Marivic, sa buhay mo. Salamat sa napakagandang activation ng Panginoon na ngayon talagang nag-overflow sa buhay mo. At harvest mo na si Ann Gagarin, biglang sumulpot. Praise the Lord. Amen. At congratulations sa kapatid mo na malayang-malaya na sa cancer. Amen. Salamat sa Panginoon. Tayong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, ibahagi natin ang ating programa na ito. Pang third day ito, marami pa po kaming inaayos, mga technicalities, maging sa program. Kaya napansin nyo, nung una 2 oras, ginagawa namin 1 oras at kalahati. We wanted to maximize the time. Tinitingnan namin na mabuti saan ba talaga lalong magiging kapaki-pakinabang ang daily life sharing. Ito po ay lalong lalaganap, lalong lalawak. Sabi nga, ito, dumating na naman si Maxwell. I love you, Maxwell. Lagi ka dyan, Maxwell, ha? Kasi Maxwell, expansion to extension, Maxwell ang resulta. Salamat sa Diyos. Amen. Tayo pong lahat ay dadako sa panalangin. Isulat niyo po ang lahat ng inyong mga prayer request at kayo ay aming ipapanalangin. O Diyos Ama na makapangyarihang nasa langit, salamat sa programang ito na binigay mo sa amin. Tunay na dahil may pangitain, maraming nakakakita. Yung pangitain na ito na napakaliwanag na sumambulat sa lahat ng mga taong may nasa gitna ng dilim, nagkakaroon ng liwanag ang kanilang mga buhay. Nagkaroon ng buhay ang aming mga paglilingkod. Hindi lamang ang mga nakikinig, kung hindi kami man na mag-asawa, Lord God, ay tunay na lalong
lumakas, tumibay ang aming mga pananampalataya. Napakabuti mo, O Diyos, makapangyarihan ka. Sa lahat ng sandali, ikaw ay maaasahan. Sa lahat ng pagkakataon, kami ay iyong tinutulungan. Tunay, Panginoon, na ang tulong mo ay higit sa sapat sa aming mga pangangailangan. Salamat, Lord, sa complete healing ni Ate Ula, complete healing ni Ate Kasing. Salamat sa pagliligtas mo sa kanila at sa lahat ng mga nandirito na kasama namin na nakikinig sa programang ito ng Daily Life Sharing. Magkaroon ng buhay sa lahat ng buhay nila na nanghihina. Let there be life in the name of Jesus. Let there be light sa buhay na nadirimlan sa pangalan ni Jesus. At anuman, Lord God, yung mga bagay na pinanghihinaan sila, palakasin mo, Panginoon. Dati kaming magkasama, sumahayo kung saan-saan. Ngayon, Lord, magkakahiwalay na kami. Pero iisa pa rin ang aming ginagawa, ang maglingkod sa iyo. Pagpalain mo si Pastora Mila pabalik ng Bangkok, Thailand bukas. Dalangin namin, Panginoon, na ang gawain sa Bangkok, Thailand, magkaroon ng supernatural na pagkilos mo, magkaroon ng breakthrough, Panginoon, sa buhay ng lingkod mo ito. Pinadala mo ang mag-anak na Kalingasan. Ipinadala mo ang mag-anak ni Jim sa Blayan dahil sila ay gagamitin mo sa bansang Bangkok, Thailand at sa mga karatig bayan pa nito, Panginoon. Pagpalain mo rin, Lord God, si Pastor Samuel at si Pastora Salve, ma-activate ang purpose mo sa kanila sa Manteca, California. Na ang mantika na yan, Lord, paapuyin mo, Panginoon. Pag-initin pala upang matunaw at ang mantika ay hindi na matutulog. Yon. Salamat, Lord, sa buhay na mag-asawang ito. Pakikilusin mo, Panginoon, ang mga bagay na inilagay mo sa kanilang buhay. Salamat, Lord, sapagkat ang Daily Life Sharing, ginamit mo, nagkaroon ng direksyon ang aming mga buhay. Oh, hallelujah. Salamat. Dalangin ko rin ang mga kabuhayan nila, ang Stella Collective in the name of Jesus, ang negosyo, Panginoon, ng mga lingkod mo, ang negosyo ng mga Monte Hermoso, ang negosyo, Panginoon, ng mga magpantay, ang mga negosyo ng mga lingkod mo, mga real estate, ano man ang mga kabuhayan nila, Panginoon, idinadalangin namin sila iyong pagpalain. Salamat din sa kagalingan ni Leia Punsyon, complete healing, Lord. At salamat, Lord, sa complete restoration, Lord God, and inner healing sa buhay ni Ate Angie kasama ng kanyang mga anak. O Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng mga bumubuo ng programang ito. Pagpalain mo ang buhay ni Gabi sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon, sa loob at labas ng bansa ay inaabot mo ang iyong mga anak. Sa mga susunod na mga araw, buwan, taon, naniniwala kami, palalawagin mo, palalakihin mo, palalakasin mo ang programang ito, ang Daily Life Sharing. O Diyos, salamat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Praise God. Praise the Lord. God bless po sa ating lahat. Amen. Salamat, Pastora Marivic. See you again. See you face to face sa ating studio. See you! Yeah.